What's going on, watchmates? It's your time catcher reporting again. Welcome back to our monthly roundup. Episode tayo for June 2025. This is FMTP or yung Flex My Timepiece kung saan kayo at yung relo nyo naman ang feature. Late itong monthly roundup natin, pero loaded with, I hope, something that is essential para sa lahat ng audience. Salamat sa paghihintay at sa pasensya, lalo na sa mga senders natin. Meron tayong mga interesante at mga nakaka-intrigang entry sa episode na to. Meron din tayong sponsored giveaway tsaka ilang channel updates. Unahin lang muna natin itong mga gusto mag-participate. Sa mga gustong ma-feature natin sa next episode, i-click nyo tong link na nakikita nyo. Nasa description din yan, tapos ilalagay ko din sa comment. Sundan nyo lang yung instruction dyan sa link na yan, mababasa nyo para may guide kayo kung paano magpadala ng entry. Palagay ko kung kayo lahat may YouTube, meron din naman kayong Gmail. So hindi na kayo mahihirapang magpadala. Link na lang tapos mag-fill up lang kayo ng form. Make sure lang meron kayo nakahandang picture nyo at nung relo nyo. Doon naman sa mga sender na mapi-feature sa next episode natin, meron kayong mga gift at prizes from this channel. Stick around till the end of this episode para alam nyo kung paano kayo magkakaroon ng chance dun sa mga sponsored giveaways natin ha. Ito yung mga sample nyan. Meron tayong Bluetooth earphones. Tapos meron din tayong magnetic power banks. At syempre, meron din tayong wristwatches. Merong 3 items each giveaways. So meaning 3 winners kada item natin ha. Yung nabanggit kanina, Bluetooth earpiece, magnetic power bank, at saka 3 wristwatches. Stick around para malaman nyo kung paano kayo magkakaroon ng chance mapili na manalo ng giveaways natin. Dahil dyan, puntahan na natin yung first entry. Entry number 1. Nung nakita ko tong entry na to, I don't know what to think. Kasi in terms of the design, very unconventional. And I have a low confidence when we're talking about the materials. Kasi made with plastic lang siya eh. But I was surprised after having a first-hand experience. This is called a sketch watch. Kung makikita nyo, octagonal fixed bezel yan. Although plastic yung case, tapos meron siyang silicone strap. Tapos quartz movement, no luminosity. Nothing much to expect at this price point, But kung usapang wristwatch, it does the job very well. Yung accuracy. That is the selling point. Unang watch brand na pumasok sa isip ko nung nakita ko tong entry na to, itong D1 ng Milano. I believe this is the brand that originally conceptualized itong design na sketch watch. Is there anyone familiar ba kung may physical store itong Milano dito sa Pilipinas? Baka pwede nating bisitahin, i-feature natin sa isang episode. Anyway, pero itong mismong entry na pinadala, wala siyang brand eh. Just to manage your expectation, kung bibili kayo nito, since there isn't much to produce from a watch at this price point, siguro. But I assure you, it's a different experience wearing one. I have this on my wrist right now. Ito kung makikita nyo. Yan siya. But what I have on my wrist right now is a 40mm variant, For context lang, I do have a 19cm wrist circumference. I'd say this one fits like air. And if you are watch enthusiast, just like myself, it doesn't hurt to try one. May link tayo dyan sa description kung curious kayo, pwede nyong itry. So ito naman yung message ng sender, I just want to share my sketch watch that I bought from Shopee. Was never a fan of wristwatches, but my passion for the arts brought me into having one. I want it to be a reflection of my profession and at the same time, practical, because I don't want to invest too much on a wristwatch. This segment of your channel to me is enjoyable, giving us audience a platform to express our soft spot for fashion and art. Yan yung entry ni Mr. Patrick Belamide from Pasay, na isang freelance graphic artist. So, first off, brother, thank you sa suporta sa channel, Sa pagpapadala mo, it means a lot to this channel. And of course, thank you for representing the graphic artist professionals. Ito yung mga tao na on my book is what I call the creativity experts. The watch indeed represents your profession very well, Perfectly meets your buying philosophy na hindi mamahalin. So, sana marami ka pang maging client dyan sa profession mo, And we look forward receiving more entries from you in the future. So, yan yung first entry natin. So, before we proceed to the second entry, some news about watchmaking. I just want to share the latest iteration of this IW Portuguese Tourbillon Retrograde Chronograph Armor Gold.
Ito yung kanyang full specs, ano. Tapos kung napanood nyo yung previous episode natin about yung casts ng Squid Game, ito ata yung relo ni Lee Byung-hun. So limited 100 pieces lang yung na-produce. Ang price niya is around 149,000 euros. Tapos maisingit ko lang itong nagpapatulong sa akin na nagpapabenta ng kanyang wristwatch. Baka may interested sa inyo, ito Philips Stein. Pre-love dito so wala naman siyang masyadong scratch kasi naingatan. Kung interested kayo, mag-post kayo ng comment or mag-send kayo ng message sa email. Kung gusto nyo malaman yung ibang info, in case na interested kayo, pwede nyo panregalo o kaya reward sa sarili. I-check our description, nandun din yung link ng information. Sige, for entry number 2. Nung una kong mabasa yung detalye na tong relo na to, napaisip ako kung relo ba siya or cellphone. Kasi ang nakalagay, initially, stainless steel build. So, inisip ko relo. But following that, ang nakalagay, rotating bezel, tapos may nakalagay na Super AMOLED display. Kaya akala ko cellphone Tapos sapphire crystal. Tapos meron siyang processor na eto na lang, check nyo na lang sa description. Ayan, makikita nyo. Yan yung specification niya. 2 GB of RAM and 16 GB of storage. And it offers advanced health tracking features like heart rate monitoring, sleep tracking. So yun, sabi ni boss na nagpadala sa atin itong entry na to, ito pala ay Samsung Watch 6 Classic na kanyang grab and go do everything watch. Yung entry na yan ay padala ni Boss Dennis G from Makati na isang software engineer sa Oracle NetSuite. Alam ko, software provider kayo ng Fujifilm tsaka ng PLDT Home tama ba? Client nyo din ba yung Netflix? Anyway, ang masasabi ko lang sa entry dito is aligned din siya sa profession mo, no? Smartwatch. So nakikita ko to si Brother Dennis na techie. Ito kasing mga smartwatches, as my personal take, modern interpretation to ng wristwatches where I see fusion between technology and ancient watchmaking. This is more than just a timekeeping device. May mga ganitong watch kasi na may GPS. It also helps you in navigation, no? A lot more capable dun sa mga analog watches na may compass na rotating bezel. Siyempre, legibility kapag madilim kasi siyempre, naka-LED Tama ba ako, brother? Naka-LED yung display niya. Ang caveat lang sa ganito, syempre, dapat lagi siyang na-charge since electronic siya, no? Unlike ng manual tsaka mechanical o yung mga hand wind. Kailangan mo lang siyang i-wound o i-wind. Pipihitin mo lang. Good to go na. Ito, once na malobat, syempre kailangan mo siyang, dependent siya sa electricity sa charging. Although, alam ko may mga smartwatch na ngayon na solar powered, kaya lang ang maximum nun, alam ko up to 90 days lang Tama ba ako? O mali? Comment nyo nga. Anyway, ako naman, I'm kind of on the fence pagdating sa usapin na yan kasi meron naman akong smartwatch na going 5 years na siya. Meron naman akong quartz watch around 14 years. Tapos meron naman akong mechanical tsaka automatic watches na around 10 years na. So hindi ko lang alam kung sino yung unang magre-retiro. But at the end of the day, it's more of a preference naman kung bibili kayo. Kung ano yung mas fit sa lifestyle nyo at sa taste nyo. Anyway, thank you brother sana magpadala ka uli ng entry sa susunod. Baka naman meron ka dyan yung pineapple watch naman, no? O pwede rin kung meron ka, baka meron ka nung kagaya nung kay Inspector Gadget o kaya yung kay Conan Edogawa. Padala mo dito ha. Ma-appreciate natin yan. At I'm sure ma-appreciate din ng audiences. Salamat ulit brother. So before we proceed to entry number 3, shout out dito sa solid watchmate natin na si Bedweather Time. Content creator din to ng mga watches, no? Pero huwag nyo sasabihin na subscriber niya ako. Ang request ko lang, check nyo yung channel niya. Maraming unique timepieces dun Siyempre, yung mga napapanood ko yung iba, nakakakuha din ako ng inspiration para sa next content. Yun lang, shoutout sa'yo brother. More power sa channel mo. Ito pa isang matindi. Kung mahilig kayo sa pencil art, check nyo naman yung channel nito ni Mary Jo Arts Vlogs. Yan. Nandun din yung link niyan sa description. I-check nyo. Ito si Mary Jo Vlogs. Matututo kayo ng mga method, tips, and techniques para mahasa yung drawing skills nyo, no? Ako naman personally, mahilig kasi ako sa arts Kasi watchmaking itself is a product when you combine fashion, engineering, and art. Naaaliw ako sa contents niya. Ito yung sample, tignan nyo O, di ba? Sino yan? Anyway, makakatulong sa inyo yan. Bisitahin nyo yung channel niya, lalo niya kung gusto nyo ng artwork service. Sige, entry number 3 tayo, no? So, ito naman, hulaan nyo kung anong brand ito. Yung kanyang bezel is made with black ceramic coated with DLC or diamond-like carbon.
Yan, protective component yan na para hindi madaling magasgasan yung surface ng relo. Yung DLC or yung diamond-like carbon. Size niyan, 43mm. So, kung para magka-idea kayo, ito kasi 40mm ito, no? So, medyo mas malaki ng konti ito. At the same time, meron siyang unidirectional ceramic with 60-minute scale yung bezel niyan. Opaline, yung pinaka-dial o yung face ng watch. Tapos, with black detail. Yan, meron din siyang applied markings, no? Opaline yung dial, pero yung markings niya is a combination of black and white. It also have a white superluminova, hand luminous. Yan, makikita niyo yung itsura niya sa dark or sa dim light. Meron din siyang date complications at 6 o'clock dial, blending with the dial. Tapos, ang movement niya is a caliber 5 automatic. ETA ata ito eh, hindi ko alam kung in-house ito eh. Pero kasi ito ay Tag Heuer Aqua Racer. Ayan. Ang Tag Heuer kasi is kalala na gumagamit ng ETA. Ang kanya namang strap is black rubber with 300 meters of water resistant with sapphire crystal glass. Ito yung functions niya, no? Hours, minutes, seconds, and date. Ito yung message ng sender. Napunta sa akin itong relo galing sa kaibigan ko. Tinangla niya to noong 2021, pang hospital daw ng tatay niya. Weirdo sa akin ng 110,000 na inuutang niya kapalit nitong relo na to. 4 years na yung utang niya. Sa madaling salita, hindi na natubos itong relo. Kaya sa akin na to. Hindi ko naman masyadong nagagamit dahil mas gusto ko pa din yung Timex na binili ko nung naging employee of the month ako noong nasa assembling site pa ako ng radyo. Anong company to, brother? Ayan, sabi niya, may sentimental value ba? Kaya gusto ko yung relo na yun. Nice. Dagdag pa niya, sana ma-feature din itong entry sa episode mo para magpadala ako ng isang supot ng mamon. Take note niyo yan ha. Sabi niya, ito siya. Na-feature na. So, aantayin ko yung padala mong mamon, brother, ha. So, ang sender natin ay, ayan, may pangalan pa, Arturio A, na isang production supervisor sa isang food manufacturer na nakabase sa Santa Rosa, Laguna. Parang alam ko kung ano to, ha. Nagsisimula sa ata itong planta na to, ha. Sige, pero salamat, brother, ha. Nakaka-intriga naman yung entry mo. Pinangpagamot pala yung pinagsanlaan yan. Ang tanong ko lang, anong gamot kaya yon? Hindi na natubos, sinanla, di ba? Question lang din, hindi naman ba nasira yung pagkakaibigan nyo dahil sa relo na to, tsaka dahil sa utang? Alam mo naman, di ba? Anyway, all the best sa career mo, brother, ano? Salamat sa suporta sa segment na to. Tapos, syempre, shoutout din sa kaibigan mo. Kung wala yung kaibigan mo, baka wala kang entry, ano? Sana magaling na tatay niya. O yan na yung third entry natin, ha. Tapos pop quiz lang sa mga watch geek dyan. Sa dalawang relo na nakikita nyo, ano sa palagay nyo yung top selling all time dyan sa dalawang wristwatch na yan? Comment nyo dyan. May prize yung makakasagot ng tama at yung mapipili natin. Alright, so that wraps up our episode 4 monthly roundup nitong June 2025. Salamat dun sa 3 senders natin, ha. Si Mr. Patrick, si Mr. Dennis at saka si Mr. Arturo. Sa audience naman, interesado akong malaman kung anong feedback nyo dun sa tatlong entry, no? Ano yung paborito nyo dun? Nakaka-intriga ba? Ako yung third entry ata yung paborito ko eh. Tapos baka may chismis kayo about wristwatches, share nyo naman. Pero kung showbiz chismis, next time na lang. Share us your thoughts and idea. We would appreciate them, Huwag kalimutan, kung gusto nyo naman magpadala ng entry, nasa comment section yung link kung saan kayo pwede magpadala. Lastly, dun sa giveaways natin, isa dun sa tatlong sender, yung nag-sponsor netong wristwatch o yung giveaways natin. Ngayon, para manalo kayo, para magka-chance kayo manalo ng prizes natin, i-comment nyo kung sino sa paniwala nyo yung nag-sponsor. Kung sino dun sa tatlong sender. Ito yung example kung ano yung pwede nyo i-comment. Ayan, nakikita nyo. Ito. Tapos ang cut-off natin until next monthly roundup. So hanggat wala pa yung next episode natin, yung for July roundup, continuous lang yung entry, mag-comment lang kayo. Pwede naman kahit ilang entry o kahit ilang comment. Tatlo each item, tatlo yung winners. Yung power bank, yung wristwatch, tsaka yung Bluetooth earphones. Next roundup natin or next episode ng roundup ng FMTP, doon tayo mag-draw kung sino yung mananalo o kung sino yung mga napili nating winners ng mga prizes and giveaways natin. So yan lang for this episode, Maraming upcoming content about wristwatches and horology and new concept. So don't forget to smash that subscribe button and be one of the smartest wristwatch enthusiasts
out there. Thank you for sticking around until this part of the video. Wet season na, kaya ang tip ko, stay dry and stay healthy. All the glory belongs to the Almighty, and keep watching.